Kumusta po ako, si Dr. Ramon Castillo, at sa mahigit 3 dekada, inilaan ko ang aking sarili sa kalusugan ng mga kalalakihan, lalo na para sa ating mga dumadaan sa mga taon pagkatapos ng edad 60. Nagkaroon ako ng pribilehiyong matulungan ang libu-libong kalalakihan, hindi lamang para tugunan ang kanilang mga alalahanin sa kalusugan, kundi tunay na mabawi ang sigla at intimasya na nagbibigay katuparan sa buhay. Ngayon nais kong pag-usapan ang isang bagay na mahalaga, isang bagay na nararanasan ng maraming kalalakihan, ngunit bihira nating pag-usapan ng hayagan. Kung kayo po ay higit sa 40 anyos at napapansin ninyong nagigising na may kakaunting gana, nabawasan ang pakiramdam at kapansin-pansing pagbaba ng interes sa intimasya, alamin po ninyo na hindi ito basta hindi maiiwasang bunga ng pagtanda. Maaari itong senyales ng isang bagay na mas seryoso, maliliit at baradong mga daluyan ng dugo, partikular sa inyong ari na tahimik na sumasakal sa sirkulasyon at unti-unting naaapektuhan ang inyong pagkalalaki. Narito ang isang mapait na katotohanan: madalas ay hindi kayang ayusin ng mga tableta ang ugat ng problema na dulot ng mga baradong ugat. Ngunit ang kalikasan, kung alam ninyo kung saan titingin, ay nag-aalok ng makapangyarihang mga solusyon. Nakatulong na ako sa hindi mabilang na kalalakihan na baligtarin ang tahimik na paghina na ito at mabawi ang isang napaka-personal na bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Paano kung ang sagot ay hindi naghihintay sa inyong kabinet ng gamot, kundi sa 4 na madalas na hindi napapansing halamang gamot na maaaring magbukas ng daloy ng dugo at magpanumbalik ng pakiramdam mula sa loob palabas? Ang mga halamang gamot na ito ay hindi lamang naglalayong mapabuti ang sirkulasyon. Ang kanilang layunin ay buhayin muli ang intimasya, enerhiya at kumpiyansa. Ating alamin ang bawat isa at unawain kung paano tahimik na binabago ng mga nakatatandang kalalakihan ang kanilang buhay sa pamamagitan ng mga natural na paraan. Bago tayo sumisid sa mga mabibisang halamang gamot na ito, kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang impormasyong ito, hinihikayat ko kayong mag-subscribe at itap ang notification bell. Sa ganitong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang isa pang tip na maaaring makatulong na muling pag-alabin ang inyong kalusugan, enerhiya at maging ang inyong intimasya. Kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa inyo, mangyaring i-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi naman, i-type ang 0 at ipaalam sa akin kung paano ko mas mapaglilingkuran ang inyong mga pangangailangan. Ngayon tuklasin natin ang 4 na halamang gamot na maaaring tahimik na hinahanap ng inyong katawan. Ang mga maaaring makatulong na maibalik ang daloy ng dugo, pakiramdam at kumpiyansa na akala ninyo ay tuluyan nang nawala. Una, ginseng, ang susi sa pagpapagana ng daloy ng dugo at pagnanasa. Pagkatapos ng 30 taon ng pakikinig sa mga kalalakihang nasa edad 60, 70 at kahit 80, may natutunan akong malalim. Sa likod ng bawat tahimik na nabuntong hininga ng pagkadismaya, bawat sandali ng pag-aalinlangan sa sarili sa silid tulugan, at bawat hating gabi na paghahanap ng mga sagot, mayroong mas malalim na tanong:
lalaki pa ba ako? Ang sagot ay walang pasubali, oo kayo nga. Gayunpaman, kapag ang dugo ay hindi na dumadaloy tulad ng dati, kapag ang pakiramdam ay kumukupas at ang pagnanasa ay tila malayo, madaling mawala sa paningin ang katotohanang iyon. Dito pumapasok ang ginseng hindi bilang isang himalang lunas, kundi bilang isang malalim na nakaugat natural na solusyon. Kilala sa silangang medisina bilang ugat ng lalaki, ang Panax ginseng ay ginamit na sa loob ng mahigit 2,000 taon upang muling pag-alabin ang sigla ng pagkalalaki na nakatuon sa pinakamahalaga, kadaloy ng dugo, pagnanasa at tibay. Linawin natin, hindi lamang ito isang energy supplement. Ito ay isang katalista ng sirkulasyon. Sa mga nakatatandang kalalakihan, tumutulong ang ginseng na i-relax at palawakin ang mga daluyan ng dugo, partikular ang maliliit at delikadong mga daluyan na sumusuporta sa rehiyon ng balakang. Ito mismo ang mga daluyan na madalas kumikitid habang tumatanda, na naglilimita sa oxygen, pakiramdam at tugon. Maraming kalalakihan ang hindi ito napapansin. Sinisisi nila ang edad, stress o kahit ang kanilang partner. Ngunit sa katotohanan, ang kanilang mga arterya ay madalas na hindi na naghahatid ng tulad ng dati. Ang ginseng ay naglalaman ng mga natural na compound na tinatawag na ginsenosides na nagpapasigla sa produksyon ng nitric oxide, isang mahalagang molekula na ginagamit ng inyong katawan upang buksan ang mga daluyan ng dugo at payagan ang mas malakas at mas buong daloy. Sa esensya, tumutulong ang ginseng na alisin ang bara sa inyong mga ugat na nagpapanumbalik ng malusog na sirkulasyon, hindi lamang sa inyong puso at utak, kundi pati na rin sa pinakapribadong bahagi ng inyong katawan. Ang bahaging tumutukoy sa koneksyon, pagkalalaki at kumpiyansa. Naaalala ko, ang isang pasyente, si Mang Lito, ay 28 anyos, kamakailan lamang ay retirado at mahigit 40 taon ng kasal. Lumapit siya sa akin, tahimik na nahihiya, at nagsabi, "Dok, parang hindi ko naramdam na konektado ako sa asawa ko. Para bang nandito pa ako, pero may bahagi sa akin na nawala na." Sinimulan ko siya sa isang dekalidad na Korean Red Ginseng Extract, 600 ml tuwing umaga. 3 linggo pagkatapos, diresto niya akong tiningnan sa mata at sinabing, "Parang nagising ulit ako." Ang isip ko, katawan ko, ang pagsasama namin, lahat ay gumaan. Ang pagbabagong ito ay hindi mahika. Ito ay pinahusay na daloy ng dugo. Iyan ang kapangyarihang inaalok ng ginseng sa mga tumatandang kalalakihan. Hindi lamang nito pinapahusay ang pagganap, ibinabalik nito ang presensya, linaw, init ng pakiramdam at ang pakiramdam na muling may kakayahan. Gayunpaman, hindi lahat ng ginseng ay pare-pareho. Kailangan ninyo ng isang subok na sa klinika wastong standardized na uri, hindi yung basta-basta mahahanap sa gasolinahan o nakahalo sa isang multivitamin. Hanapin ang Korean Red Panax Ginseng na ideal na standardized sa hindi bababa sa 5% ginsenosides. Kapag regular na iniinom, sinusuportahan nito ang kalusugan ng puso, nilalabanan ang pagkapagod, at higit sa lahat, tumutulong na maibalik ang sirkulasyon sa balakang na nagbibigay buhay sa intimasya. Kaya kung kayo ay nakakaramdam ng pagkakalayo, pamamanhid,
o pagkawala ng koneksyon, maaaring ang ginseng ang inyong panimulang punto, ang susi na kailangan ng inyong katawan upang maibalik ang daloy ng dugo, kumpiyansa at pagnanasa. At gayunpaman, ang ginseng ay simula pa lamang. Habang pinapagana nito ang makina, ang susunod nating halamang gamot naman ang nagpapanatili ng daloy ng enerhiya kung saan ninyo ito pinakakailangan at tinatarget nito ang parehong enzyme na tinatarget ng mga sikat na asul na tableta, ngunit sa natural na paraan. Handa na ba kayong malaman kung ano ito? Kung kasama ko pa rin kayo at ang mensaheng ito ay tumutugma sa inyo, i-type ang 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na naniniwala kayong ang inyong pinakamagagandang taon ay darating pa. Ikalawa, horny goat weed. Hindi lang biro, isang lihim sa sirkulasyon. Karamihan sa mga kalalakihan ay napapangiti kapag unang naririnig ang pangalang horny goat weed. Maaaring tunog itong gimmick, isang bagay mula sa isang kaduda-dudang website, hindi isang paksa para sa seryosong talakayang medikal. Ngunit magiging tapat ako bilang isang doktor na gumugol ng mahigit 3 dekada sa pagtulong sa mga nakatatandang kalalakihan na mabawi ang kanilang kalusugan at kumpiyansa. Ang halamang gamot na ito ay tahimik na naging isa sa pinakamabisang kasangkapan na inirerekomenda ko para sa pagpapanumbalik ng sirkulasyon at sigla sa pakikipagtalik. Ang siyentipikong pangalan nito ay Epimedium at ang aktibong sangkap nito ay isang makapangyarihang compound na tinatawag na icariin. Hindi ito alamat, ito ay agham. Gumagana ang icariin sa pamamagitan ng pagpigil sa PDE5 enzyme, ang parehong enzyme na tinatarget ng mga gamot tulad ng Viagra. Ngunit sa halip na pilitin ang katawan sa panandaliang aksyon na may potensyal na mga side effect, ang horny goat weed ay gumagana kasama ng inyong katawan, unti-unti at dahan-dahang ibinabalik ang daloy ng dugo at pakiramdam sa mas natural na ritmo. Para sa mga kalalakihang higit sa 60, ito ay kritikal. Habang tayo ay tumatanda, ang mga daluyan ng dugo, lalo na ang maliliit sa ari, ay nagsisimulang kumipot, tumigas at mawalan ng pagka-elastiko. Nangangahulugan ito na kahit na handa ang isip, hindi palaging makakatugon ang katawan tulad ng dati. Ang senyales sa pagitan ng utak at katawan ay humihina at kasabay nito ang intimasiya ay maaaring magsimulang maramdaman na parang isang pakikibaka sa halip na isang ibinabahaging koneksyon. Naaalala ko ang isang pasyente, si Mang Kiko, edad 72, isang orgulyosong lalaki na nagtrabaho sa konstruksyon sa loob ng 45 taon. Sinabi niya sa akin, "Dok, hindi naman tungkol sa performance para sa akin. Tungkol ito sa pagiging malapit. Gusto ko lang maramdaman ulit na konektado ako sa asawa ko, na maramdaman ko ulit ang sarili ko." Sinimulan ko siya sa isang dekalidad na horny goat weed extract, standardized sa hindi bababa sa 10% icariin, at sinabi ko sa kanya na bigyan ito ng 1 buwan. Sa kanyang follow-up, sinabi niya ng may tahimik na pagmamalaki, "Hindi ito biglaan, pero totoo. Para bang bumalik ang mga ilaw." Iyan ang ginagawa ng halamang gamot na ito. Hindi ito lumilikha ng artipisyal na init.
Tumutulong itong ibalik ang natural na daloy ng dugo, lalo na sa mga lugar na madalas nang nakalimutan ng mga nakatatandang kalalakihan kung gaano nila ito namimiss. Ang mga resulta ay madalas na banayad sa simula, mas magandang paninigas sa umaga, isang mas mainit na pakiramdam ng pagtugon, isang emosyonal na muling pagkonekta. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang pagbabago ay nagiging hindi maikakaila. Ang horny goat weed ay mayroon ding kapansin-pansing pangalawang epekto. Dahan-dahan nitong pinapalakas ang testosterone habang pinapababa ang cortisol, ang stress hormone na tahimik na pumapatay sa pagnanasa. Para sa mga kalalakihang pasan, ang bigat ng takot sa pagreretiro, mga alalahanin sa kalusugan o emosyonal na distansya, ang balanseng hormonal na iyon ay hindi lamang nakakatulong. Ito ay mahalaga. Kung isinasaalang-alang ninyo ito, narito ang mahalaga. Gamitin ito araw-araw sa tamang dosis. Bandang 250 hanggang 500 mg ng extract na may hindi bababa sa 10% ikariin. At huwag umasa ng milagro sa isang gabi. Asahan ang isang bagay na mas mabuti, isang unti-unting pagbabalik sa sigla sa init sa koneksyon. Ganito kadalasan, nagpapagaling ang kalikasan. Hindi sa mga paputok, kundi sa tuloy-tuloy na pagbabalik ng daloy ng dugo at pagpapahalaga sa sarili. Para sa mga kalalakihang pakiramdam nila ay tahimik na silang kumupas, makakatulong ang halamang gamot na ito na muling palakasin ang tunog ng buhay. Ngunit narito ang tunay na sorpresa. Habang pinapagalaw muli ng horny goat weed ang dugo, dinadala pa ng susunod na halamang gamot ang mga bagay sa mas mataas na antas, binubuhay muli ang sirkulasyon sa antas mikroskopiko. Sa pinakamaliliit na daluyan kung saan tunay na nagsisimula ang pakiramdam at kasiyahan. Naku-curious ba kayo? Dapat lang. Kung nanonood pa rin kayo at ang mga pananaw na ito ay nagsasalita sa inyo, i-type ang 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na narito kayo, nakikinig pa rin, natututo pa rin, at pinipili pa ring sumulong. Ngayon, ipagpatuloy natin ang ating ikatlong halamang gamot, ikatlo ginkgo biloba, ang nakalimutang tagapagpalakas ng daloy. Sa totoo lang, kapag naririnig ng karamihan sa mga nakatatandang kalalakihan ang ginkgo biloba, naiisip nila ang memorya, marahil isang brain supplement na minsan nilang sinubukan. Ngunit ang madalas nilang hindi napagtatanto ay ang pinakamakapangyarihang regalo ng ginkgo ay hindi lamang sa isip. Ito ay sa mga daluyan ng dugo na nagpapakain kapwa sa utak at katawan, lalo na sa mga tahimik na nakakaapekto sa intimasya. At ang mga daluyan ng dugo na ito ay kabilang sa pinakamaliliit, pinakadelikado sa inyong sistema. Ang mga nasa inyong utak, oo, ngunit pati na rin ang mga nasa inyong balakang. Ang mismong mga daluyan na tumutukoy kung ang dugo ay aktwal na makakarating sa mga tissue na responsable para sa pagkasabik, pakiramdam at koneksyon. Nakalulungkot ito rin ang mga daluyan na pinakabulnerable sa edad, plaka at panahon. Dito nagniningning ang ginkgo. Ang sinaunang halamang gamot na ito, ginamit sa loob ng maraming siglo sa silangang medisina, ay gumaganap na parang natural na pampalabnaw ng dugo at pambukas ng daluyan. Pinapabuti nito ang tinatawag nating microcirculation.
ang kakayahan ng dugo na maaabot ang pinakamaliliit na daanan sa inyong katawan. Kapag ang mga daanang iyon ay barado o makitid, hindi mahalaga kung gaano karami ang inyong pagnanasa, ang tugon ay hindi darating. Nakita ko na ito sa aking practice ng hindi mabilang na beses. Isang lalaki, si Mang Cesar, 70 ang akamit, 70 taong gulang, isang dating militar, malusog sa papel, lumapit sa akin, nabigo at nalilito. Hindi siya sobra sa timbang, mukhang maayos ang kanyang mga resulta sa lab, ngunit sinabi niya, parang manhid lang ako, parang tumigil nang makipag-usap sa akin ang katawan ko. Sinimulan ko siya sa isang clinical dose ng ginkgo, mga 120 miligramo 2 beses sa isang araw, at naghintay kami. Pagsapit ng ika-4 na linggo, bumuti ang kanyang enerhiya. Pagsapit ng ika-6 na linggo, may iniulat siyang mas makabuluhan. "Dok," sabi niya, "para bang nakakaramdam na ulit ako. Hindi lang pisikal, pati emosyonal." Iyan ang ginagawa ng sirkulasyon. Hindi lang ito nagbobomba ng dugo. Binubuhay nito ang pakiramdam, emosyon at kumpiyansa. At kapag napadaloy ninyong muli ang dugong iyon, magsisimulang magbago ang inyong buong presensya. Kung paano kayo maglakad, kung paano kayo magsalita, kung paano kayo kumonekta sa taong mahal ninyo. Sinusuportahan din ng ginkgo ang paghahatid ng oxygen sa mga tissue, binabawasan ang pamamaga sa mga tumatandang daluyan, at napatunayan pang nagpapabuti ng erectile function sa mga kalalakihang may mga issue na may kinalaman sa sirkulasyon. Walang asul na tableta ang makakagawa ng lahat ng iyan nang walang potensyal na mga side effect. Ginagawa ito ng ginkgo ng dahan-dahan, natural at sa paglipas ng panahon. Ngunit ang pagiging tuloy-tuloy ay susi. Ang ginkgo ay hindi tungkol sa agarang resulta. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng daanan upang ang inyong katawan ay makatugon muli. Hindi artipisyal, kundi tunay. Isipin ito na parang pagbubukas ng mga nakalimutang kalsada na matagal nang hindi dinaraanan ng trapiko. Sa paglipas ng panahon at pangangalaga, bumabalik ang mga ito sa buhay. Kung kayo ay isang taong nawalan ng pakiramdam, kung ang intimasya ay parang mapurol o walang koneksyon, maaaring ang ginkgo ang mismong halamang gamot na nawawala sa inyong katawan. Hindi nito pinipilit ang pagnanasa. Tumutulong itong gawin itong posible muli. Iyon para sa akin ay mas mahalaga kaysa sa anumang reseta. At gayunpaman, ang pinakakamangha-manghang bahagi ng paglalakbay na ito ay darating pa. Dahil habang ibinabalik ng ginkgo ang dugo sa pinakamaliliit na daluyan, ang susunod na halamang gamot na ibabahagi ko sa inyo ay aktwal na tumutulong na buhayin ang mga senyales ng hormone. Ang mga nagsasabi sa inyong katawan na ito ay buhay pa, gusto pa, at may kakayahan pa. Ito ay nagulat maging sa akin. Ika-4, Tribulus terrestris, ang pampabata ng lalaki. Mayroong isang bagay na napaka-personal sa pakiramdam ng sigla ng isang lalaki. Hindi lamang ito tungkol sa enerhiya o pagganap. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan. At kapag ang enerhiyang iyon ay kumukupas, lalo na pagkatapos ng asenpo, maaari itong maramdaman na parang isang mabagal na pagbura kung sino ka dati.
Napakaraming kalalakihan na ang umupo sa aking opisina, mahina ang kanilang mga boses, mabigat ang kanilang mga mata, sinasabi sa akin ang parehong bagay sa iba't ibang salita, hindi ko na lang nararamdaman ang sarili ko. Kaya naman, madalas akong bumaling sa Tribulus terrestris, isang hamak na halamang gamot na may malakas na kakayahang tumulong na ibalik ang dahan-dahang kinuha ng panahon at stress. Sa kaibuturan nito, ang Tribulus ay isang natural na hormonal activator. Hindi nito binabaha ang inyong sistema ng sintetikong testosterone o ginugulo ang inyong panloob na balanse. Sa halip, nagbibigay ito ng senyales sa katawan, partikular sa pituitary gland, na pataasin ang luteinizing hormone na siya namang nagsasabi sa inyong mga bayag na palakasin ang natural na produksyon ng testosterone. At kapag natural na tumataas ang testosterone, nagsisimulang magbago ang lahat. Bumubuti ang daloy ng dugo, maaaring tumalas ang tono ng kalamnan, madalas na gumagaan ang kalooban, at ang intimasya ay hindi na parang isang malayong alaala. Ngunit ang tunay na nagpap-espesyal sa Tribulus para sa mga nakatatandang kalalakihan ay kung paano nito muling ginigising ang tono ng mga ugat. Pinapalakas nito ang mga daluyan ng dugo na nagbibigay ng oxygen at sustansya sa inyong rehiyon ng balakang, pinapabuti ang sirkulasyon sa mga paraang nagpapanumbalik hindi lamang ng pagganap, kundi pati na rin ng presensya. Iyong mabagal matamlay na pakiramdam, ang kawalan ng pakiramdam, ang pagkawala ng init at pagtugon sa mga intimong sandali. Iyan ay madalas na direktang resulta ng mahinang daloy ng dugo at pagbaba ng hormonal. At gumagana ang Tribulus sa parehong larangan. Naiisip ko ang isang lalaking nakatrabaho ko, si Mang Cardo, isang 74 anyos na byudo na kasisimula pa lang sa isang bagong relasyon. Sinabi niya sa akin, hindi ko akalaing mararamdaman ko pa ulit ang kislap na iyon. Akala ko tapos na ang mga araw na iyon. Nagsimula kami sa katamtamang dosis ng Tribulus 500 mg, araw-araw standardized sa 45% saponins. Sa loob ng 6 na linggo, bumalik siyang ibang tao. Hindi mas bata ngunit mas buhay. Sabi niya, para bang nandito na ulit ako, buong ako. Ang Tribulus ay hindi isang shortcut. Hindi ito gamot. Ito ay isang tulak. Isang paalala sa inyong katawan na alam pa rin nito kung paano maging malakas tumutugon at nakikibahagi. Kapag ginamit ng tuloy-tuloy, maaari nitong mapahusay ang libido, suportahan ang erectile function at dagdagan ang tibay habang sabay na nagtataguyod ng mas magandang kalooban at motibasyon. Sinusuportahan din nito ang paggana ng puso at sirkulasyon na ginagawa itong isang solusyon para sa buong katawan para sa mga kalalakihang nais makaramdam na mas matatag, mas may kakayahan, at mas intimo. At marahil, ang pinakamahalaga, ibinabalik nito ang pakiramdam ng pag-asa. Dahil kapag nagsimulang bumalik sa balanse ang inyong mga hormone at malayang dumaloy muli, ang dugo madalas sumusunod ang inyong isip. Hindi lamang kayo mas mabuti ang pakiramdam sa pisikal. Nagsisimula kayong makaramdam na mas konektado, mas emosyonal na naroroon, mas kumpiyansa sa inyong sariling balat. Para sa mga kalalakihang matagal ng tahimik na nagdurusa
Maaaring maging isang pagbabago ang tribulus. Pinaalalahanan kayo nito na hindi pa kayo tapos, hindi kayo sira, hindi pa kayo lampas sa inyong kalakasan. Kailangan ninyo lang ng tamang suporta at marahil ngayon ay natagpuan na ninyo ito. Ngayong nakita na ninyo kung paano gumagana ang bawat isa sa 4 na halamang gamot na ito sa sarili nitong makapangyarihang paraan. Ang isa ay nagbubukas ng mga daluyan, ang isa ay nagbibigay lakas sa makina, ang isa ay naglilinis ng daan, at ang isa ay nagpapanumbalik ng senyales. Oras na para pagsama-samahin natin ang lahat dahil ang tunay na pagbabago ay madalas na nangyayari kapag sila ay nagtutulungan ng may harmoniya. Konklusyon, hindi pa kayo. Tapos, nagsisimula pa lamang kayo. Kung nanatili kayo sa akin, hanggang dito, nauunawaan na ninyo ang isang bagay na masyadong maraming nakatatandang kalalakihan ang nakalimutan na ang intimasya, lakas at koneksyon ay walang petsa ng pag-expire. Hindi sila naglalaho sa edad na 60 o nagre-retiro sa 70. Mabagal lamang silang kumukupas kapag huminto tayong ibigay sa ating katawan ang tunay nilang kailangan upang umunlad. Napag-usapan natin ngayon ang tungkol sa 4 na kahangahangang halamang gamot, ginseng horny goatweed, ginkgo biloba, at tribulus terrestris. Bawat isa ay gumaganap ng isang natatangi at makapangyarihang papel sa pagsuporta sa inyong kalusugan bilang isang lalaki. Hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal at intimo. Ang mga halamang gamot na ito ay hindi nagtatakip ng mga sintomas tulad ng isang mabilisang gamot. Nilalayon nilang alagaan ang sistema, ibalik ang daloy ng dugo, muling gisingin ang pakiramdam, at suportahan ang mismong mga hormone na nagbibigay lakas sa inyong sigla. Ang nais kong makuha ninyo mula rito ay ito: hindi kayo binibigo ng inyong katawan. Humihingi ito ng suporta. Malamang na bumubulong na ito sa loob ng maraming taon. Sinusubukang sabihin sa inyo na bumabagal na ang sirkulasyon, nagbabago na ang mga hormone, at may ilang senyales na hindi na nakakarating kung saan dapat. Nag-aalok ang mga halamang gamot na ito ng mga potensyal na sagot. Hindi hype, hindi milagro, kundi tunay subok na sa panahon ng mga kasangkapan na nagsasalita ng parehong wika ng inyong katawan. Nakakita na ako ng mga kalalakihan sa kanilang 60s na akala nila ay tapos na ang kanilang pinakamagagandang araw, mga kalalakihan sa kanilang 70s na tahimik ng sumuko sa koneksyon, at mga kalalakihan sa kanilang 80s na naghihintay na lamang ng oras. Ngunit nang sinimulan nilang tugunan ang mga pangunahing issue, daloy ng dugo, balanseng hormonal at emosyonal na muling pagkonekta, madalas may magandang nangyayari. Bumabalik sila sa buhay. Hindi sa isang dramatiko pasikat na paraan, kundi sa isang matatag, tahimik na kumpiyansa. Nagsimula silang maglakad ng mas tuwid, mas ngumiti, muling abutin ang kamay ng kanilang partner, pakiramdam na naroroon at orgulyoso sa kanilang sariling balat. Sinasabi ko ito hindi bilang isang taong sumusubok na magbigay ng maling pag-asa, kundi bilang isang doktor na nilakad ang daang ito kasama ang daan-daang kalalakihan tulad ninyo. Ang pagtanda ay totoo. Ang pagbagal ay normal. Ngunit ang paglalaho pakiramdam
na hindi nakikita pagkawala ng apoy sa loob. Hindi iyan ang inyong tadhana. Binigyan tayo ng kalikasan ng makapangyarihang mga kakampi. Pinatunayan na ng agham ang marami sa kanila. At ang inyong katawan ay may kakayahan pa ring tumugon kung bibigyan ninyo ito ng pagkakataon. Marahil ay nagsisimula ito sa isang pagbabago, isang bote, isang pakikipag-usap sa inyong partner, isang hakbang patungo sa paniniwalang ang kabanatang ito ng inyong buhay ay hindi kailangang maging mapurol o tahimik o walang koneksyon. Maaari itong maging mayaman, malapit, mainit at totoo. Hindi pa kayo tapos. Hindi kayo sira. Tinatawag lamang kayo upang alalahanin ang lakas ang pakiramdam at ang buhay na nananatili pa rin sa loob ninyo. Isang aral sa buhay mula sa inyong doktor, ang pinakamahalagang aral na natutunan ko at inaasahan kong maibahagi sa inyo ay ang inyong kalusugan at sigla ay isang patuloy na paglalakbay, hindi isang destinasyon. Ang maagap na pangangalaga, pakikinig sa inyong katawan at pagyakap sa mga natural na sistema ng suporta kung naaangkop ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba, lalo na habang tayo ay tumatanda. Huwag kailanman maliitin ang likas na kakayahan ng inyong katawan na magpagaling at magpabata kapag binigyan ng tamang mga kasangkapan. Malayo pa sa pagtatapos ang inyong kwento. Sa maraming paraan, gamit ang tamang diskarte, maaaring nagsisimula pa lamang kayo sa isang bago masiglang kabanata. Kung ang mensaheng ito ay tumagos sa inyo, kung mayroong pumukaw sa inyong kalooban, ngayon, huwag ninyo itong hayaang kumupas. Kumilos, manatiling mausisa at palaging kumonsulta sa inyong healthcare provider upang matiyak na tama para sa inyo ang mga pagpipiliang ito. Pakiusap, pakinggan ang inyong katawan dahil nagsasalita pa rin ito at nais pa rin nitong mabuhay ng lubos. Kung may kahulugan sa inyo ang mensaheng ito, huwag ninyo itong sarilinin. Pindutin ang like button para ipaalam sa iba na hindi sila nag-iisa. Mag-subscribe at i-on ang bell para hindi ninyo mapalampas ang isa pang tip sa kalusugan na ginawa para lamang sa mga kalalakihang tulad ninyo. At sa mga komento, inaanyayahan ko kayong i-type ang "Hindi pa ako tapos" kung handa na kayong bawiin ang inyong lakas, ang inyong koneksyon at ang inyong kumpiyansa, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Ibahagi ito sa mga kaibigan at kamag-anak na maaaring makinabang. Suportahan natin ang isa't isa sa pamumuhay ng ating pinakamahusay na buhay sa bawat edad.